morning, ma'am. Isinusulong po ninyo, unahin na, maraming issue mga naka-line up dito sa ating pag-uusap ngayon. Unahin po natin itong 85 peso wage hike. Sa isang pambihirang pagkakataon, naglabas po ng unanimous resolution ng Senado to support this, na ituloy na dapat. Ano hong latest dito, Senator? Well, gaya ng sinabi mo, Ivan, pambihira man pero talagang united ang Senado sa pagpasa nitong proposed Senate Resolution number 577. Yung panawagan namin, i-lift yung TRO sa 85 pesos wage hike. Kasi yung dagdag 85 pesos sahod kada araw, lalo na ngayong panahon ng bagyo at mataas na presyo ng pagkain, maliit lang yung 85. Pero at kailangan pa rin ang manggagawa at kanilang pamilya. Makakatulong yan. Ngayong mataas na presyo, di lang ng pagkain, pati kuryente, petrolyo, gamot, bawat piso mahalaga sa pamilyang kulang o hirap pagkasyahin ng kanilang kita. I mean, maliit na nga yung naaprubahang aumento, installment pa, di ba? Yes. Binitin pa. Bakit ba yan pinagkakait? Ang tagal ng hinintay nila. Sa amin, DOLE and OSG, dapat habulin ang lahat ng legal remedies para agad ma-lift yung TRO. Iparamdam pa natin ang gobyerno nakasuporta at makakapitan ngayong may krisis. At paalala po, let's follow the law. Hayaang gumana ang wage setting system. Malinaw kasi sa labor code natin. Una sa Article 126, walang hukuman o tribunal o entity ang maaring maglabas niyang TRO o injunction laban sa proseso ng wage board. At pati sa Article 123, remedyo ng sino mang employers na gustong umapila ay umapila sa National Wages and Productivity Commission. Senator, I was going to go to that point na sinasabi nyo ngayon. Nagkaroon ho ba dito ng, judicial overreach? At ano ho kaya pwedeng gawin dito ng Senado? Well, hindi ko pa sasabihin, Ivan, judicial overreach out of kortesiya na lang, di ba? Sa separate at co-equal branch namin. Pero malinaw yung aming unanimous resolution na nanawagan po kami sa korte na i-lift na yung suspension ng pagpapatupad ng wage hike.